Mga kadahilanan o senyales na yayaman ng isang tao. Well, para sa akin, kahit na maganda ang guhit ng iyong palad, pero kung hindi ka nag-iisip, mapupunta pa rin yun sa wala. So, ano ba ang mga senyales ng isang tao ay yayaman? So, siguro yung mga dati niyang ginagawa, kung mahilig siya sa barkada, mahilig siyang mag-inig, lagi nauubos ang pera niya, ngayon, biglang nagbago, ang iniisip niya halimbawa, puro pagnenegosyo or pag-iipon o kung may trabaho man siya, maingat siya sa paggastos ng kanyang pera na kinikita. Ito ay puwedeng maging senyales na yung tao ay yayaman. Siguro kasi hindi siya prepared, eh. Ang trabaho is stepping stone. Maaaring hindi siya prepared na maging alipin habang buhay. So, ito yung mga may dugong pagka-CEO, kaya gano'n, 'no? So, they know how to value their money. Iba kasi yung wants sa needs. So, mas prepared nila yung maging boss. Kaya itong mga taong 'to, although nakapagtapos ng pag-aaral, tapos, nag-iipon sila, maingat sila sa mga bagay na meron sila. Kasi iniisip nila yung long-term solution para sa mga problemang nararanasan nila sa buhay na pwede naman palang mabawasan. Kasi malaking bagay ang pag-iipon. Siyempre, kapag nakapag-ipon sila, doon naman sila papasok sa tinatawag na negosyo. At ito yung mga taong ito na payaman ay namimili ng kaibigan. Hindi naman sinasabi na namimili na ayaw niya ng ganito, ayaw ng mahirap, ayaw ng mayaman, hindi ganon. Siyempre, he or she rest assured na yung mga taong sasamahan niya ay talagang makakapagbigay sa kanya ng impluensya na kung papaano mababago ang buhay niya. Siyempre, kung ikaw ay business minded, sino ba ang kaibigan mo, 'di ba? Saan ka ba didikit para makakuha ka ng mga ideas kung anong pwede mong gawin sa pera mo? Aside from that, siyempre kung ang kaibigan mo ay talagang alam nila disiplinahin kung paano hawakan ng kanilang pera, of course, hindi ka rin magiging gano'n. So, siyempre kaya nga sinasabi, gusto mong makilala ka, know your friend. So, totoo 'yun, depende yun, kung ano yung mga kaibigan mo sa paligid mo, yun yung magiging future mo. So, kung halimbawa ang kaibigan mo ay gala ng gala, gastos ng gastos, huwag kang magtaka, magiging gano'n ka rin. Pero kung ikaw yung tao na marunong kang magpahalaga sa pera at alam mo yung wants and needs mo, walang dahilan para hindi ka yumaman. So, yun yung mga senyales. Kasi, hindi naman tayo pwede mag-relay sa palad lang. Kahit na gaano kaganda ang iyong palad, pero kung hindi ka nag-iisip, hindi ka yayaman. Kaya napaka-importante na ang tao ang nag-iisip. As I early said, ang past and presence and future ay iisa lang. Halimbawa sa past, pag may pera ka, marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. So, tapos nung tumating yung panahon na naghirap ka, walang kaibigan, walang kamag-anak. So, anong future ang meron ka? Dahil hindi mo binago yung sarili mo, hindi ka nag-iisip, paulit-ulit lang ang mga nangyayari sa ating buhay. So, napaka-importante na nag-iisip tayo at balansehin natin ang bawat bagay dito sa mundo. Hindi rin naman puro isip, hindi rin naman puro puso. Kasi pag puro puso, babagsak tayo. Pag puro isip, babagsak tayo. We have to use that both formulas para magtagumpay tayo sa buhay. Maraming salamat po.